Isa sa mga nakakalungkot na pangyayari sa ating bansa kamakailan at hanggang ngayon ay pinag-uusapan ay itong patungkol sa nangyaring korupsyon sa flood control projects. At ang mas nakakalungkot sa pangyayaring ito sa ating bansa, ang ilang mga sangkot dito ay walang iba kundi ang ating mga mambabatas, congressmen, senators. Nakakalungkot ito sapagkat sila ay halal ng taong bayan. Ibig sabihin, sila ay inaasahan na maglilingkod sa bayan. Ipinapakita dito kung gaano kahalaga ang pagsusuri sa atin mismong inihahalal na maglilingkod sa ating bayan. Pero muli, kung merong isang napakahalaga na ating suriin, yun ay walang iba kundi ang ating kaligtasan. Hindi ibig sabihin nito na pagdudahan natin ang ating kaligtasan, bagaman pwede nga raw tayong dumating sa punto na magduda sa ating kaligtasan dahil sa mga pangyayari o sirkumstansya sa ating buhay, subalit hindi marapat na magduda tayo sa ating kaligtasan, subalit hindi ibig sabihin nito na hindi na tayo magsusuri sa ating kaligtasan. At kaugnay dito sa pangalawang pagkakataon para sa ating seryeng ito na pinamagatang pagsusuri sa kaligtasan, inanyaya akong buksan ang inyong mga Biblia muli sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 7, ating pong tutunghayan ang talatang 21 hanggang 23. Ebanghelyo ni Mateo 7, talatang 21 hanggang 23, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? At nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayon ay ipahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ito ay bahagi pa rin ng sermon ng ating Panginoong Hesus sa bundok. Gaya ng alam natin, ng sermon ng Panginoon sa bundok ay mula Kabanata 5 hanggang 7. At kung maalala nyo lamang na ang pangunahing mga tagapakinig or audience ng ating Panginoong Hesus dito ay walang iba kundi ang kanyang mga alagad. Kabanata 5, talatang 1, bagaman ito ay para din sa lahat sapagkat may tinukoy dyan na crowds, pero pangunahin ito ay para sa kanyang mga alagad. At dito ay tinuro ng ating Panginoong Hesus kung ano yung uri ng pamumuhay na nararapat sa isang alagad. Sa pag-uumpisa ng kanyang sermon na ito, itinuro niya ang ibig sabihin ng pagiging mapalad o yung tinatawag na the Beatitudes, chapter 5, verse 3 and following. Itinuro din dito yung role or tungkulin ng isang Kristiyano sa mundo. Ano yung tungkulin, role ng isang Kristiyano sa mundo? Iyon ay ang iyong pagiging asin ng lupa at ilaw ng sanlibutan. We are salt of the earth and light of the world. Verses 13 to 16. Ipinakita dyan na hindi siya dapat ay impluwensyahan ng mundo, kundi siya ang nakaka-impluwensya sa mundo. Ganyang kahalaga itong pinakitang kung sino yung mga Kristiyano o mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, dapat naiiba sa mundo, sa mga taong walang pagkakilala sa Diyos, sa mga taong hindi kumikilala sa Panginoong Hesukristo. At kasunod nga dyan, kung maalala nyo yung ating teksto nung nakaraang mensahe natin, ipinakita o itinuro ng Panginoon na ang kanilang katuwiran ay dapat maging higit sa mga eskriba at mga pariseyo. Verses 17 to 20. Alam nyo, napakahalaga ng bahaging ito ng pagtuturo ng ating Panginoon sapagkat may kinalaman ito sa kabuuan ng kanyang sermon na ito na sinabi niya
maging higit ang inyong katuwiran sa mga eskriba at mga Pariseo. Napakahalaga nun para sa kabuuan ng kanyang sermon na ito. At dito nga sa ating teksto, na bahagi ng pagtatapos o konklusyon ng sermon na ito ng Panginoon, ipinakita ang pag-aangkin ng pagiging isang tunay na alagad, ngunit hindi tunay na alagad, hindi tunay na ligtas. At ito ang katotohanan, mga kapatid. Kung mapapansin nyo lamang, bago pa man ang ating tekstong ito, ipinakita dyan ang dalawang uri ng daan na dinadaanan ng mga tao. At iyon yung malawak at makipot na daan. Verses 13 to 14. Ipinapakita dyan ang dalawang uri o lugar na kahihinat na ng mga tao. At iyon ay ang kaligtasan o ang kapahamakan. Matapos yan, ipinakita ang patungkol sa mga bulaang propeta, verses 15 to 20. At matapos nga ang mga talatang yan, bahagi pa rin yan ng konklusyon, pinakita dito sa ating teksto ang pag-aangkin ng pagiging isang tunay na alagad o ligtas. Ngunit hindi tunay na alagad o ligtas. Ngayon, paano ipinakita ng Panginoong Hesus mismo ang pagiging isang tunay na alagad o ligtas? Iyon ay sa pagganap ng kalooban ng kanyang Ama na nasa langit. At ganito natin unawain ito, mga kapatid. Kaya ito po yung aking mensahe sa umagang ito. Ang pagiging tunay na alagad o ligtas ay hindi nakabatay sa pagtawag o pagsasabi ng Panginoon, Panginoon, kundi sa pagganap ng kalooban ng Diyos. Ang pagiging tunay na alagad o ligtas ay hindi nakabatay sa pagtawag o pagsasabi ng Panginoon, Panginoon, kundi sa pagganap o pagsunod ng kalooban ng Diyos. Ang mapapansin nyo nga sa ating tekstong ito, kumpara sa mga nakalipas na mga talata patungkol sa mga bulaang propeta, verses 15 to 20, sila ay nag-aangkin na mga alagad mismo ng Panginoon. Anong ibig sabihin na sila ay nag-aangkin na mga alagad mismo ng Panginoon? Ibig sabihin ito'y hayag. Ito ay lantad. Hindi nila ito itinatago. Maalala nyo na mga bulaang propeta na tinutukoy ng Panginoong Hesus sa verses 15 to 20, sila ay nagpapanggap daw ng mga may damit tupa. Ngunit sa loob ay mga ganid na asong gubat. Ibig sabihin, nagtatago sila, itinatago nila ang kanilang pagkakakilanlan or identity. Yan ang paglalarawan o pagsasabi patungkol sa mga bulaang propeta. Nakadamit tupa, papasok sa komunidad ng mga alagad. Pero ang mga puso ay sinabi ay parang mga ganid na asong gubat. Pero dito sa ating teksto, hindi ganito ang kanilang ginagawa, kundi talagang sinasabi o inaangkin nila na sila'y mga tunay na mga alagad. Pero sa huli napatunayan na hindi ganon. Ibig sabihin, hindi sila tunay na mga alagad, hindi sila tunay na mga ligtas. Ngayon, nais kung tingnan natin ang dalawang bagay na nagpapakita o naglalarawan sa isang nag-aangkin na alagad o tunay na alagad, sa isang nag-aangkin na ligtas. Ngunit, hindi pala. May dalawang paglalarawan na makakita tayo o pwede nating masabi, una, kilala ang Panginoon. Kilala ang Panginoon, subalit pangalawang bagay, hindi kilala ng Panginoon. Hindi kilala ng Panginoon. So yung unang bagay na mahalagang makita natin sa ating teksto, pinakita dito na kilala nila ang Panginoon. Dito, bagaman sinasabi ng Panginoon na hindi daw lahat na nagsasabi sa Kanya ng Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, ngunit hindi may itatanggi na kilala ng mga taong ito ang Panginoon. Meron tumitingin na ang pagkilalang ito daw ng mga tao sa Panginoon ay parang paggalang lamang. Parang sir or teacher. Meron ganyang pagtingin. At meron ganyan, may mga commentators na gano'n yung naging pagtingin dito, ganito yung naging basa. At meron din kasing gamit yan sa Ebanghelyong ito mismo ni Mateo.
na pumapatungkol sa Panginoong Hesus as sir or teacher. Pero hindi lamang simpleng paggalang ang sinasabi dito. Partikular sa tekstong ito, malinaw na nauunawaan ng mga taong ito kung sino ang Panginoon. Kuryos. Naunawaan nila na isang araw, siya yung hukom na hahatol sa lahat ng tao. Naunawaan ng mga taong ito na ang Panginoong Hesus ay siyang hukom na isang araw ay hahatol sa mabuti at masama, hahatol sa buhay at patay. At iyon ay sa araw ng paghuhukom, sa last day. Consistent yan sa sinabi sa unang bahagi ng talatang 22 na sa araw daw na iyon, sa araw ng paghuhukom ay maraming magsasabi sa Panginoon ng lahat ng kanilang ginawa. Marami ang magsasabi sa Panginoon ng kanilang naging paglilingkod sa Kanya. So ganito ang pagkilala ng mga taong ito sa Panginoon. Pero ang problema ng mga taong ito, hanggang dito ang kanilang pagkilala sa Panginoon, hanggang sa pagsasabi o paghahayag lamang o marahil sa kanila lamang bibig. Ibig sabihin, wala silang tunay na pagkakilala sa Panginoon, wala silang tunay na relasyon sa Panginoon. It is a mere profession of faith. At hindi sapat o hindi po iyan ang batayan ng pagiging isang tunay na alagad o ligtas na sinasabi mo na basta kilala ko ang Panginoon. Hindi po pwede ang ganon. So ang pagkilala sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsasabi o paghahayag lamang nito ay hindi pagiging isang tunay na alagad o ligtas. Madaling sabihin na kilala natin ang Panginoon. Pero hanggang dun lamang yon. Walang tunay na pagkilala sa Kanya kung sino ba siya, kung ano ba ang kalooban niya sa ating buhay. At nangyayari ito mga kapatid, maraming tao kilala si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, ngunit walang pagpapasakop sa Kanya. Maraming tao tumatawag sa Diyos, ngunit walang tunay na relasyon sa Diyos. Maraming tao hindi itinatanggi ang Diyos sa kanilang buhay, ngunit hindi gumaganap ng kalooban ng Diyos. At ganito, inilarawan ng Panginoon ang mga taong ito. Tumatawag, Panginoon, Panginoon, kuryos, kuryos. Malinaw sa kanila, pero hindi gumaganap ng kalooban ng Diyos. Ang nakakagulat nga sa mga taong ito na tinutukoy dito ng Panginoon, inaangkin nila, nakilala nila ang Panginoon, walang duda yun sa kanila. Nabanggit ko kanina na hayag nga ang kung sino itong mga taong ito kumpara sa mga false prophets na nagpapanggap pa o nagtatago pa ng kanilang tunay na pagkatao. Sila sinasabi nila, alagad ako ng Panginoong Jesucristo. Ngunit hindi sila gumaganap ng kalooban ng Diyos. Ipinapakita dito na ang tunay na kumikilala sa Panginoon, ang tunay na may relasyon sa Panginoon ay gumaganap ng kalooban ng Diyos. Gumaganap ng kalooban ng kanyang Ama na nasa langit. Alam niyo, ipinapakita dito na pwedeng mangyari na kilala natin ang Panginoon, pero tayo mismo ang lumalabag sa kalooban ng Diyos. Yan yung katotohanan na makikita natin dito. Mapapansin nyo na mga taong ito ay gumawa o naglingkod pa sa Panginoon. Ang sabi sa talatang 22, sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? At nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At ito po totoo sa kanila. Hindi po ito simpleng pag-angkin lamang, ibig sabihin talagang ginawa nila ang mga bagay na to. Ginawa talaga nila ang mga paglilingkod na ito. At itong araw yung kanilang i-invoke, itong araw yung kanilang ipagmamalaki sa araw na yon, sa araw ng paghuhukom, na Panginoon, na ito yung aming ginawa. Ay nakakagulat isipin na sa kabila ng ginawa ng mga taong ito, sa kabila ng ginawa ng
ng paglilingkod ng mga taong ito sa Panginoon, subalit ipinakita na hindi sila gumaganap ng kalooban ng Diyos. Parang may irony, pero yun yung katotohanan. At dito tayo kaiingat, mga kapatid. Ipinapakita dito na ang ginagawa nating paglilingkod sa Panginoon ay hindi batayan, hindi sukatan ng tunay na kalalagayan ng ating puso. Pwedeng mangyari na sa kabila ng ating paglilingkod sa Panginoon, subalit hindi tama ang ating puso sa harap ng Panginoon. Ipinapakita dito na hindi matatakpan ng ating paglilingkod sa Panginoon ang tunay na kalalagayan ng ating puso. Marami naglilingkod sa Panginoon, ngunit walang tunay na relasyon sa Panginoon. Maraming nagpapagal sa Panginoon, subalit walang tunay na relasyon sa Kanya. Hindi sinasabi dito na huwag tayong maging masigasig. Hindi sinasabi dito na huwag tayong maging matapat sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi. Ang sinasabi dito ay hindi matatakpan ng mga bagay na ito, anumang uri ng paglilingkod ang ginagawa mo sa Panginoon, ng tunay na kalalagayan ng iyong puso sa harap ng Panginoon. Katunayan, ipinakita dito kung gaano matagumpay ang ministeryo ng mga taong ito. Pagpupropesiya, pagpapalayas ng mga demonyo, at gumawa ng maraming mga gawang makapangyarihan. Ay ano pa bang masasabi nyo sa ganyang klase ng ministeryo? Ano pa bang masasabi nyo sa ganyang klase ng paglilingkod? Sobrang matagumpay. Pero hindi yan yung batayan sa araw ng paghuhukom. Hindi matatakpan ng ating pagiging relihiyoso ang tunay nating pagkakakilanlan. Ang pagdalo sa iglesia ay hindi batayan ng tunay nating pagkatao. Hindi siya larawan. Nasasabihin mo ay ako nga'y aktibo sa church. Every Sunday nasa lugar ngang ito. Ako, hindi pa ba tama yung aking puso? Sa harap ng Panginoon, hindi pa ba ako tunay na ligtas noon? Hindi pa ba ako tunay na alagad ni Kristo? At maging ang tagumpay sa ministeryo ay hindi larawan, hindi batayan, na ikaw ay talagang tunay na alagad ni Kristo. Alam niyo, kung pag-uusapan lamang natin ang tagumpay sa ministeryo, ay kung yan ang basihan, ay gawin na nating lahat. Gumaya na tayo marahil sa mga ibang mga grupo, sa mga mega churches na walang ibang tuon or focus kundi success. Pero yung ba yung batayan ng pagiging tunay na alagad ni Kristo? Mga kapatid, totoo ang tinatawag na self-deception. Kaya kung hindi tayo magsusuri dito, baka isa na tayo sa mga ito. Isa na tayo sa mga dinadaya ang sarili. Maraming tao nag-aakala na gumaganap ng kalooban ng Diyos, ngunit mapagsuway mismo sa kalooban ng Diyos. Hindi ibig sabihin na pagiging mabuti o pagiging relihiyoso ay gumaganap ka na ng kalooban ng Diyos. Yan ay pagkadaya sa sarili. Yan ay self-deception. Kaya kaingat tayo, mga kapatid. Marahil pamilyar ang marami sa atin, lalo na siguro yung mas senior sa atin, sa isang kanta na kinanta ng grupong The Platters na The Great Pretender. Alam nyo, bagaman ang tinutukoy doon ay itong dakilang pretender daw na to, dakilang pagpanggap o mapagkunwari o dakilang mapagkunwari ay say sobrang lungkot. Subalit itinatago lang niya. Ay alam nyo, hindi maganda iyon na sobrang mong lungkot. Pero itinatago mo, ayaw mong ipaalam. Ay papaano pa sa
ating katatayuan sa ating Panginoong Hesukristo. Na sinasabi mo na ikaw ay alagad, subalit hindi. At iyan ang mas matatawag nating great pretender. Ang aking simpleng hamon dito ay tiyakin mo ang iyong pagkilala sa Panginoon sa paraan ng pagganap sa kalooban ng Diyos. Gaano man natin ipangalandakan na kilala natin ang Panginoon, ngunit walang tunay na pagsunod sa Kanya, wala itong silbi. Wala itong bisa. Hindi ito makakaabot sa langit. Ang problema ng mga taong tinutukoy dito ng Panginoon ay hindi yung mismong pagkilala sa Kanya, kundi yung ginagawa nila. Ipinapakita dito yung inconsistency sa kanilang buhay. Ipinapakita dito na mapagawa sila ng masama. At ang paggawa ng masama ay malinaw na labag o taliwas sa kalooban ng Diyos. Pinakita dito na hindi pwedeng mangyari ang paggawa ng masama at paggawa ng kalooban ng Diyos. Pansinin niyo ang sinabi sa talatang 15 hanggang 18, bagong ating halos yung ating teksto. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na may damit tupa, ngunit sa loob ay mga ganid na asong gubat. Makikilala niyo sila sa kanilang mga bunga. Nakapipitas ba ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igo sa dawagan? Gayon din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga. Ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ay mapapansin niyo yung paglalarawan sa dalawang uri ng tao. Inilarawan sa dalawang uri ng puno. Isang mabuting puno, isang masamang puno. Ipinakita dito na kung ikaw ay bunga o alagad ng bulaang propeta, anong bunga? Ikaw ay masama. Ngunit kung ikaw ay bunga o alagad ni Hesukristo, ikaw ay gumaganap ng kalooban ng kanyang Ama na nasa langit. Alam niyo, ang Panginoong Hesukristo, alam niyo, sa Ebanghelyo, dito unang binanggit yung aking Ama na nasa langit. Dito pala siya binanggit. Yung sinabi niya na ang makapapasok sa kaharian ng langit ay gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ipinapakita dito na ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang ultimong halimbawa ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa pagsunod sa kalooban ng Ama, at walang duda yan ay nakita natin hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. Ganyan ang klase na naging pagsunod ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang Ama. Sa kabila ng tukso na nahaharap siya sa kamatayan, ang sinabi niya ay, ilayo sa kanya yon, subalit hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban ang mangyari. At nangyari nga yon na kahit sa kamatayan ay sumunod siya sa kalooban ng kanyang Ama. At tayo bilang mga bunga or alagad o tinatawag na convert ng ating Panginoong Hesukristo, hindi tayo convert ng mga false prophets. Ang inaasahan sa atin ay gumanap ng kalooban ng kanyang Ama na nasa langit. Yun ang simpleng pagsubok or test na ipinapakita sa atin dito bilang isang tunay na alagad, bilang isang tunay na ligtas. Pamilyar tayo sa libro ni Michael Horton na Christless Christianity, at kakaroon kayo ng kaisipan, Christless Christianity, walang Kristo na Kristyanismo. At sa isang kabanata nito, may sinabi siya, ang sabi dito, it is indeed a tragedy. Isang trahedya when we say one thing and then live in a way that brings reproach to that gospel. Ang sabi pa niya, there have been Christians
whose doctrine of Christ was superb, but who supported slavery, racism, materialism, and a host of other lifestyles that are incompatible with God's word. And that is inconsistency. What is slavery? What is racism? What is materialism? Etc. etc. Hindi yan kalooban ng Diyos. That's against the word of God. At kung magkaganito ay magkakatotoo ang sinabi ni Mahatma Gandhi, I like your Christ, but I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. At isang malaking kahihiyan yon, mga kapatid, kung ganun ang mangyari. So, ito yung unang bagay na gusto kong makita natin dito, na naglalarawan sa isang naghahangkin ng pagiging tunay na alagad o ligtas, kilala ang Panginoon. Subalit pangalawang bagay, hindi kilala ng Panginoon. Nakita natin yung paghahayag ng mga taong ito. Nakilala nila ang Panginoon. Sinasabi nila, Panginoon, Panginoon. Katunayan, sa araw ng paghuhukom, sa huling araw, sasabihin nga ng mga taong ito ang kanilang naging paglilingkod sa Panginoon. Sasabihin nila, ay Panginoon, sa iyong mismong pangalan ay ginawa namin ang mga bagay na ito. Yun ang kanilang ipangangalandakan, ipangangatwiran sa Panginoon sa mismong araw na yon. Pero ang sasabihin daw, ang ipapahayag daw sa kanila ng Panginoon, okay, parang gusto sabihin ng Panginoon dito, ito yung sinasabi nyo, ito ang ngayon ang sasabihin ko. At ano sasabihin ng Panginoon? Hindi ko kayo kilala kailanman. So, ang pagiging tunay na alagad o ligtas ay hindi nakabatay sa pag-angkin na kilala ang Panginoon, kundi kilala ng Panginoon. Ibig sabihin, siya mismo ay may relasyon sa Panginoon. Maalala niyo ang relasyon ng Diyos sa bayang Israel noon. Ito ay napaka-special. Walang ganitong relasyon sa anumang bayan noon na mga pagan nations. At ganito yung relasyon na ipinapakita sa atin dito, at yun ay kay Jesucristo. Sa pagsasabi ng Panginoon na hindi daw niya kilala kailanman, ang mga taong ito'y nagpapakita na wala silang kaugnayan sa Kanya. Ito'y nagpapakita na hindi sila bahagi ng Kanyang tunay na pamilya. At dahil doon walang kaligtasan. Yan ang sinasabi dito na hindi sila makapapasok sa kaharian ng langit, future heaven. Ang makapapasok lamang sa kaharian ng langit ay ang gumaganap ng kalooban ng Diyos. At sila yung tunay na may kaugnayan o relasyon sa Panginoon. Alam niyo, pinakita dito na sa araw ng paghuhukom, maraming sorpresa. Ipinakita dito na mayroong nag-aangkin o nag-aakala na makapapasok sila sa kaharian ng langit. Ngunit hindi pala. Ipinakita dito na mayroong nag-aakala na sila ay ligtas, makapapasok sa presensya ng Diyos sa kanyang maluwalhating kaharian, ngunit mapapahamak. Ganito yung sorpresa na ipinapakita dito, mga kapatid. At sino tong mga taong ito na tinutukoy dito na masusurpresa? Sila yung nagsabi, Panginoon, Panginoon. Sila yung gumawa ng mga dakilang bagay sa Panginoon. Sila yung mga tao na naging miyembro ng iglesia. Sila yung mga tao na naglingkod sa iglesia. Sila yung masusurpresa. Hindi ito yung mga tao na parang walang pakialam sa Diyos. Hindi ito yung mga tao na hindi kumikilala sa Diyos like atheists. Hindi sila to. Bagaman, alam niyo, siguro kung ganito kang tao na hindi kumikilala sa Diyos, I
an atheist, siguro kung ganun ka, hindi ka naman siguro aasa ng langit. Hindi ka naman siguro aasa na tatanggapin ka ng Diyos sa kanyang kaharian. Yun ay dahil wala kang pagkakilala sa kanya. Ngayon, dito pa lamang ay tinatanggi mo ang Diyos. Galit na galit ka nga sa Diyos. Pero ang mga taong ito ay hindi. Ito yung mga tao na marahil laging mo makikita sa iglesia. Ito yung mga tao na marahil walang pagpalya sa pagdalo sa iglesia. Very active, mapagbigay, nagigikapo. Lahat ng pwede mo nang masabi sa isang matapat na Kristiyano. Pero nakakagulat dito, ipapahayag daw sa kanila ng Panginoon, sa araw ng pagsusulit, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. At itong nakakagulat dito mga kapatid. Gusto ko lang bigyan ng diin na hindi ibig sabihin nito, hindi sinasabi dito na huwag tayong magpakatapat, na huwag tayong maging masigasig sa paglilingkod. Hindi. Hindi ko sinasabing huwag na tayong dumalo, huwag na tayong maging aktibo. Hindi ko sinasabi na huwag na tayong maging matapat sa mga bagay na pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Hindi ko sinabi na huwag ka na dumala sa pulong panalangin. Huwag ka na makaisa sa gawain ng iglesia. Pero huwag yan na maging batayan mo sa araw ng paghuhukom. Ang maging batayan mo sa araw ng paghuhukom ay kung ikaw ay may tunay na relasyon sa Diyos, sa katauhan ni Jesucristo. At ito ang gusto kong maunawa ng mga kasama namin ngayon, ng aming mga mahal sa buhay, ng aming mga bisita. Gusto kong ipaunawa sa inyo kung gaano kahalaga ang kaugnayan kay Jesucristo. Yan lamang ang maihaharap nyo sa Diyos. Kaya kung wala kayong pagkakilala kay Jesucristo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Ang makapapasok lamang sa kaharian ng langit ay ang gumaganap ng kalooban ng Diyos, ang mga tao lamang na may tunay na relasyon kay Kristo. Kaya ang simpleng apel ako sa inyo, minsan pa, kilalanin ninyo si Jesucristo sa paraan ng personal na pakikipag-ugnayan o pakikipagrelasyon sa Kanya. Ang sabi sa talatang 13 hanggang 14, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Sana seryosohin yung bagay na ito, aming mga mahal sa buhay. Aming mga kaibigan. At sa atin na nagpapahayag na kilala o may relasyon kay Jesucristo, pakatiyakin mo to. Merong surprises sa araw ng paghukom. Baka inaakala mo na ikaw ay tupa, yung pala ikaw ay kambing. Baka inaakala mo na ikaw ay sa kanan, yung pala ikaw ay sa kaliwa. Mateo 25, talatang 31 hanggang 33. Kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, siya'y uupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian at titipunin sa harapan niya lahat ng mga bansa at kanyang pagbubukod-bukurin ng mga tao, gaya ng pagbubukod-bukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, subalit ang mga kambing ay sa kaliwa. Mga kapatid, pinapakita dito kung gaano kahalaga ang pagsusuri at pagtitiyak sa ating kaligtasan. Kung itutuloy natin yung aking binasa, sino yung nasa kanan? Sila yung mga gumanap ng kalooban ng Diyos. Nagpakain daw nung siya'y nagutom, dinalaw siya nung siya'y nasa bilangguan,
Yan ang kalooban ng Diyos, na yung ginawa ng mga taong ito ay ginawa kay Jesucristo sa kanilang Panginoon, subalit yung iba sa kabila na nagutom, yung mga tao hindi pinakain, sa kabila na nakulong, hindi dinalaw, sila'y sa kaliwa, sila'y mga kambing. Mapapansin nyo kung gaano ka halaga ang pagganap ng kalooban ng Diyos. Kung ang pag-uusapan ay kaligtasan, o kung pag-uusapan ay pagharap sa Diyos sa araw ng paghuhukom. Pamilyar tayo sa mga, for example, establishments na sa makakakita kayo, no ID, no entry. Ibig sabihin nun, sino lang yung pwedeng pumasok doon. Ipresenta mo yung iyong pagkakakilanlan, okay, makakapasok ka na. Alam nyo, pagpasok sa kaharian ng langit, dapat may ID rin. Dapat ay meron ka rin pagkakakilanlan na kung saan ay papapasukin ka sa lugar na yon, sa kaharian ng langit. Meron din dun no ID, no entry. At ang makakapasok ka kung ikaw ay may kaugnayan kay Jesucristo. Kung ikaw ay may relasyon kay Jesucristo, kaya ang simpleng hamon ko ay sa araw ng paghuhukom o pagsusulit, tiyakin mo na kilala ka ng Panginoon. Tiyakin mo na kasama ka sa pamilya ng Panginoon. Tiyakin mo na may relasyon ka sa Panginoon. Pinakita dito na sila lamang ang makapapasok sa kaharian ng langit. Hindi kailanman makakapasok sa kaharian ng langit ang nagsasabing Panginoon, Panginoon, ngunit walang tunay na relasyon sa Panginoon. Mga kapatid, huwag tayong mabulagan sa tinatawag na self or individualistic religion. Ito yung paniniwala na hindi nila kailangan si Jesucristo para sa kanilang kaligtasan. Ngunit nagkakamali sila. Maging ang mismong pamilya ng Panginoong Yesus, kung hindi sila sumampalataya sa Kanya, sila man ay mapapahamak, sila man ay hindi maliligtas. Mateo 12, talatang 46 hanggang 50. Samantalang nagsasalita pa si Jesus sa maraming tao, ang kanyang ina at mga kapatid na lalaki ay nakatayo sa labas at ibig nilang makausap siya. May nagsabi sa kanya, narito ang iyong ina at mga kapatid ay nakatayo sa labas at ibig ka nilang makausap. Ngunit sumagot siya at sinabi sa nagsabi sa kanya, sino ang aking ina? At sino-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kamay niya sa kanyang mga alagad at sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sapagkat sino mang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, ay siyang aking mga kapatid na lalaki at babae at ina. Pinapatungkol sa mga tunay na alagad, pumapatungkol sa mga tunay na mga ligtas. At sila false prophet ay minsan daw siyang na-interview sa CNN na nagngangalang si Larry King noong June 20, 2005 ay sinabi raw ni Austin na hindi raw siya tiyak kung mali yung itanggi si Kristo.
Hindi raw siya sigurado na kung mali, na hindi mo kilalanin si Kristo. At nagpatuloy na nagtanong itong host na si Larry King. Ang sabi raw ay, how about the Jews? How about the Muslims and other non-Christians? Ang sabi ni Larry King, di ba mali sila? Ang sabi ni Austin, well, I don't know if I believe they're wrong. Ano? Hindi mali na tanggihan si Kristo. Hindi mali na hindi kilalanin si Kristo. Gusto kong sabihin na kung itinatanggi mo o hindi mo kinikilala si Jesucristo, walang kaligtasan. At yan ang katotohanan, mga kapatid, kaya minsan pa ang aking apela sa bawat isa. Tiyakin mo ang iyong kaugnayan kay Jesucristo sapagkat ito ang natatanging daan ng kaligtasan. At maganda ang sinabi sa ating himno na awitin bilang tugon sa kalawang saknong. Ang sabi dito, o walang kakayahan, tupdin yung kautusan, kahit magsumikap man, luha ko'y maubos man, salay di mabayaran, kaligtasay, ikaw lang. Atin pong awitin bilang tugon, batong aking kublihan. Wakas po tayo sa panalangin, mga kapatid. Padakila naming Diyos, aming mahabaging Ama, kami po'y nagpapasalamat. Tunay na nagpupuri sa mga sandaling ito, Panginoon, sa mga salita nyo na minsan pa nahayag sa aming kalagitnaan. Salamat sa paalala na kami ay magsuri ng aming katatayuan sa iyo. Hindi sapat na ipinapahayag lang ng aming mga labi ang iyong pangalan, Panginoon, Panginoon, para makapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap lamang ng kalooban ng iyong Ama na nasa langit. O Panginoon, salamat sa iyong kabutihan sa amin. Tunay na napakatotoo ng pagkadaya sa sarili. At nawa, O Diyos, mahabag ka sa amin. Naway ilayo niyo kami sa bahagay na to. Nawa, Panginoon, ang bawat isa na narito ay tunay na masumpungan nyo na merong tunay na relasyon sa iyo, Diyos, sa aming Panginoong Jesucristo. Tulungan nyo kami na magsuri ng aming mga puso. Nawa, Panginoon, sa araw na yon, sa araw ng paghukom, sa araw ng aming pagsusulit sa iyo, sa araw ng aming pagharap sa iyo, kami ay iyong lubos na tanggapin sa iyong presensya. Mahabag ka sa amin, Panginoon. Kaya tulungan niyo kami na tunay na magpakatapat sa iyong panawagan sa amin bilang iyong mga anak. Tulungan niyo kami na gumanap ng iyong kalooban sa aming mga buhay. Salamat sa iyong biyaya at awa, Panginoon, sapagkat tunay na sa amin lamang mga sarili kami ay mapapariwara. Di namin kaya na tuptin ang iyong kalooban sa amin lamang mga sarili. Kailangan namin ng biyaya at lakas ng Banal na Espiritu sa aming mga buhay. Kaya kami nagsusumamo sa iyo, Panginoon, mahabag ka sa bawat isa, mahabag ka sa bawat miyembro ng iglesyang ito. At kami nagsusumamo din para sa aming mga mahal sa buhay, mga bisita. Nawa tunay na makita nila ang kanilang kawalan. Naway makita nila na si Jesucristo lamang ang pwedeng magtakip ng kanilang karumihan. Kaya nawa maging sa mga sandaling ito ay sila'y lumapit sa iyo, yumakap sa iyo, kilalanin ka nila sa napaka-personal na paraan bilang kanilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa mga oras na to. Pinupuri ka namin. At ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.